Hello, Sara. Wala nang iba. Wala na makapapigil pa kay Sara Duterte. At siya na ang magiging presidente kasi mapapanatili niya yung kanyang kalamangan na siya ay pipiliin ng majority ng mga Pilipino sa buong Pilipinas. Kaya maghunos dili na kayo, kayong mga salot ng bayan. Jervin Luistro, sino pa mga salot ng bayan dyan? Ang dami ninyo. So, ito na ngayon ang problema ninyo. Unstoppable Sara Duterte. Yan. So ngayon, nais ko ipapaliwanag sa inyo kung bakit. Di ba mayroong impeachment laban sa kanya? Pero isang masasabi ko sa inyo, ay hindi makaka-apekto ang impeachment sa kanya. Pero bago ko ipagpatuloy, ipapamusic ko muna yung ginawa kong kanta para kay Sara. Sara, the Unstoppable. Yeah. Asa, Sara, 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 wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba, Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Ulitin natin. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara. Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Sara, wala nang iba. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba, Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Yan. Sara, wala nang iba. Ulitin natin para magandang pakinggan. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba, Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba, Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Ayan, binuo ko yung kanta para kay Sara Duterte. So ngayon, ano ba yung katwiran ko kung bakit? Bakit ko nasasabi na gano'n? Dahil po sa ang katotohanan ay walang makatalo sa kanya.
Kaya ano na ba yung epekto ng ng impeachment? Ganito po masasabi ko sa inyo. 'Di ba schedule ngayon Mayo? May ngayon. So kung May sa ngayon, anong ibig sabihin yan? So May 4 sa Lunes, magsasagawa sila ng resolution kung tawagin, parang decision. Yung decision ay doon nila sasabihin na i-impeach nila si Sara Duterte. Pagkatapos, edi gagawa sila ng resolution. Pagkatapos aprobahan ng committee ang resolution. Pagkatapos doon, baka kinabukasan, May 5, isusumitin nila sa plenaryo. Pero, kailangan nila bibigyan ng kopya ang lahat muna ng mga member ng House of Representatives. Lahat ng mga congressmen dapat nila binabigyan ng kopya para basahin muna nila bago sila magdesisyon, pagbubutuhan kung talagang dapat i-impeach sila si Sara. So, that problem will entail, matapos sila, sabihin na natin, ay May, sa loob ng Mayo may sasampa nila sa House, sa Senate of the Philippines. So pagkasampa na sa Senate of the Philippines, gagawa kayo ng tinatawag na Senate Impeachment Court. Buuin ngayon mga senador silang sarili nila na korte. At kung buo nila, abutin pa yan June, July. So pagkatapos ng SUNA, ang natansya ko, doon magsimula yung tinatawag na paglilitis. So doon na ngayon magsusumiti ng depensa si Sara. Alam mo po, nagkataon kasi po yung mga kalaban ni Sara na mga abogado sa Kongreso ay mga hindi sila trial lawyer. Ano pang ibig sabihin kung hindi sila trial lawyer? Ang ibig sabihin po ay wala sa diskarte. Kasi po yung mga abogado na nag-aabogado sa korte, mga magagaling yan sa strategy. Kaya ang strategy ng mga abogado ni Sara ay hindi na lang sila kumontra sa agos kung ano ang agos sa House of Representatives. Lahat sila ginagawa na kung anong gusto na gawin, nagagawa nila. Wala silang pakundangan. Hindi nila alam. Marami silang ginawa na mga kabalbalan na maaari pong maging dahilan na ideklara ng Supreme Court na ang tawag dyan ay null and void ang kanilang mga ginawa. Okay, isa-isa natin muna yung mga ginawa nila na null and void. Kasi makialam ang Supreme Court yan. Kahit na natapos ng impeachment, ay makikialam ang impeachment court yan. Ang Senate of the Supreme Court. So ngayon, pag-usapan natin dito, ano bang mga bagay na ginawa nila na labag sa batas? Okay. Number 1, iniutos po ng Constitution na sa pagtatalakay ng reklamong impeachment ay dapat ay sumunod sila sa tinatawag na Constitution. Kung anong inuutos sa Constitution, kung anong gagawin, ay susundin nila. Hindi nila pwede gawin yung ginagawa nila kung sila po ay mag-i-investigate na magsasagawa ng batas. Ang tawag dyan, investigation in aid of legislation. Ang tawag dyan ay inquiry in aid of legislation. Pag sinabi in aid, tulong for legislation, ang legislation kasi pagsasagawa ng batas. So, ibig sabihin, yan lang po ang pwede nilang gagawin na magpasabpina. Kasi nakalagay po yan sa Section 21, Article 6 ng Constitution na nag-uutos na ang senador, mga senadores at mga congressmanis ay pwede po sila magpatawag ng kahit sinong tao, testigo, kahit anong mga dokumento, basta ang pakay ay magsasagawa ng batas. Kapareho din yan po sa utos ng batas sa BIR, Bureau of Internal Revenue. Mahigpit ang bilin ng batas
ng Republic Act 8424. Sa Section 20 ng Republic Act 8424 na siyang batas na tinatawag na National Internal Revenue Code, nag-utos na pwedeng tingnan ng Kongreso ang mga records ng mga buwis na binayaran ng bawat pribadong tao. So, nakalagay sa batas na pwede buksan ng Kongreso basta sa dalawang kondisyon. Una, dapat sa pagsasagawa, para lang sa pakay na pagsagawa ng batas. So, pangalawa ay para lamang sa gagawin sa executive session na ibig sabihin po ay sila lang doon sa loob ang nakikinig. Okay? So, kung ganon, hindi, kaya nananaig si Attorney Clint Mendoza, nang sinabi niya sa Committee on Justice, dinala ko yung BIR dito na box. Yung record ni Mans Carpio dahil po sa utos ninyo. So, nilagay ko dyan. Paglagay ko dyan, nasa inyo yan kung buksan nyo, pero ito lang ang paalala ko. Nakalagay po sa Section 20 ng Republic Act 8424 na pwede nyo buksan yan, pero kailangan sa pakay lamang na pagsasagawa kayo ng batas. At kailangan na sa loob ng executive session. Hindi pwede executive session sa ang bilin ng Constitution sa impeachment, kailangan alam ng publiko. Kaya hindi nila, because ngayon, pwede sila bubukas kung gustuhin nila. Kaya nagboto-boto sila. Ang decision, 38 against 6. So 6 ang bumoto na buksan, 38 ang ayaw. Ibig sabihin, umatras mga congressmen sa takot nila makulong. Kasi nga, bago sila nagboto-boto nun, nagsampa na ng kaso si Attorney Mans Carpio na mister ni Sara Duterte. Ang sinampa niyang kaso ay kasong kriminal na makukulong, ipapakulong niya sila ni Luistro, De Lima, si Persin Sirdanya, si Chel Jokno, at iba pa. So, ngayon, sa takot nila dahil sa may kaso, hindi na sila bumuto para buksan. Ang pinakauna pa nagsalita dyan na huwag buksan ay si Cookie. Si Cookie Ridon, Tere Ridon, ha, Cookie? Si yung makapalang pisngi na akala ko siya si Mr. Bean ng Pilipinas. So ngayon, ang kasunod niyan, ang isa pang kinaso ni Mans Carpio ay yung pagpapakulong sa kanila sa pagbubukas at pagpapilit sa kay Attorney Rene Binaventura tungkol doon sa records ng transaction sa AMLAC. Bawal yun buksan. Walang exception to the rule. Grabe, sa Section 8A ng Republic Act 9160 as amended, ay nakasabi na hindi pwede buksan. At nakapalo up pa yan sa Section 14-D na nagsasabi ang sino man magbuyag-gyag magbukas niyan ay makukulong. Kaya makukulong. So ano kaya ang resulta niyan? So lahat ng mga pinagmamayabang nila na nakuha nila na 6.7 billion na transactionist kuno sa bank accounts ni Sara at saka ng kanyang asawa na si Mans Carpio ay mauuwi sa wala. Ang tawag diyan, fruits of the poisonous tree. Tanong nyo kay sinong abogado dito na nakikinig sa akin. Ano yung sabihin ng fruits of the poisonous tree? Hindi magagamit na ebidensya yung AMLAC transaction. Kasi bakit? Nilabag nyo ang batas na nag-utos na hindi pwede buksan. So any law that violates the right to privacy sa ilalim ng Constitution at sa ilalim din ng Data Privacy Act, ang lahat ng ebidensya na nakuha sa pamamagitan ng paglabag ng privacy ay hindi magagamit sa anumang kaso, kahit anong pakay. So, in other words, I am now telling you na hindi nila magagamit ang ebidensya na AMLAC records para patunayan nila
na nagkamal ng salapi si Sara na hindi may papaliwanag. Fruits of the poisonous tree. Ay, mga bubong abogado kasi. Sabi naman isang bubong abogado pa si Attorney Jesus Palces. Oo, hindi namin napabuksan yung bank records, pero napabuksan namin ang AMLAC records. Ha! Ang bubo mo, Attorney Jesus Palces. Graduate ka pa naman ng UP College of Law. Pinahiya mong UP sa ginawa mo. Ngayon, sa AMLAC, binasa mo ba yung batas? Republic Act 9160. Batas mismo nagsasabi na hindi mo pwede buksan sa Section 8A at saka nagkukulong ng 8 taon at 1 milyon na multa na nakalagay sa Section 9, Section 14, Paragraph D. Ay, yan ang kabubuhan ninyo. Tapos, sinabi ninyo, ang bank accounts, bank records, hindi niyo pinabuksan, pero natakot kayo. Bakit hindi niyo pinabuksan? Hindi niyo sinabi na. Ganito po yun. Sabi nila, ang bank secrecy law ay may sikreto lahat ng bangko. Kung nagbabangko kayo, dapat kayo po sikreto yan. Hindi yan ibuyag yan. Bakit? Proteksyon niya kung sino nagdideposito. Gusto mo ba yung bangko mo titingnan ng mga may utang ka? Kaya nga, sinisiguro ng mga bangko na hindi sila magpapabukas. Ang BPI nag-anunsyo, hindi nila papayagan na ipapabukas kay Trillanes ang bank accounts nila. Ano mangyari sa mga kwentong lugaw ni Trillanes? Wala! So, ngayon, ang tingnan ninyo po sa batas po ng Pilipinas, Mr. Oni Bayona, good morning. Sa mata po ng batas, it is written in Section 2, Article 3 of the Constitution that search warrant can only be issued only upon probable cause to be determined personally by the judge, hindi ng Committee on Justice. Diyan palang utos ng pinakamataas na konstitusyon. Kaya hindi niya pwede buksan ang AMLAC records kasi kasakop yan sa Data Privacy Act. At kung may Data Privacy Act, ay search na yan. Ang search warrant, kailangan mo lang yan, igagrant lamang na yan ng judge kung may krimen na ginawa si Sara. Ang problema, hindi pa niyo napatunayan ang krimen. Section 2 is very clear. The right of the people against unreasonable search and seizures of their houses, papers, and effects shall be inviolable. Ang bank records ay effects, papers, shall be inviolable. Tapos sinabi, warrant of arrest or warrant or search warrant can only issue only upon probable cause to be determined by the judge. Hindi kayo judge. Luis Tro, hindi kayo judge. Kaya, patay, tigok na naman kayo. Ang kulong na 8 taon at multa na 1 milyon naghihintay bawat isa sa inyo. At dahil nakalagay naman sa Section 3, Article 3 na sinasabi, the right to privacy of communication shall be inviolable except upon lawful order of the court. Hindi naman kayo court. Patay. Ibig sabihin, ang bank records po, pati ang AMLAC records, pati ang BIR records ay private matter. They cannot be opened without the order of the court. And you are not the court. Ay, lumalabas kabubuhan ninyo. So, hindi nyo na magamit ngayon na ebidensya ang AMLAC records.
Hindi nyo rin magamit na ebidensya ang bangko kung pinabuksan nyo. Buti na lang hindi nyo pinabuksan. At hindi nyo rin magagamit ang BIR records ni Man Scarpio at ni Sara. Buti na lang hindi nyo pinabuksan. Natakot sa kaso ni Man Scarpio. Na binasa siguro nila. Naku, mahirap pala. Makukulong pala tayo dito. Naku. Inantay ko na ngayon na makukulong si Jinky Luistro. Makukulong si Terry. Lahat sila dyan. Makukulong. Si Delima makulong ulit. Si Chel Jokno. Sinisira mo lang yung pangalan ni Jose Jokno. Hindi ka pala magaling na Jokno. Walang kwenta na Jokno. Ha? Ito yung mga taga-UP dyan na galing-galingan. Hindi naman kung magsalita, parang hindi taga-UP. Alam mo, nag-aral kayo sa UP? Kami na mga mamamayan, nagbabayad ng tuition ninyo. Tapos ganun lang ibibigay nyo. Para kayong wala kayong pinag-iba sa tatay ni BBM. The brightest graduate of UP, College of Law. Number 1 sa bar examination. Number 1 naman ng kawatan. Ano po? So, dito pa lang sa puntong ito, ladies and gentlemen, unstoppable si Sara. Hindi nyo mapigil. Ano pa bang ibang ebidensya kailangan ninyo? Kung ang pag-usapan confidential fund, paano nyo mapapatunayan na ninakaw ni Sara ang confidential fund kung wala na kayo ngayon kung wala na yung AMLAC, hindi na pwede gamitin. Kung wala na yung bank records, hindi pwede gamitin. Kung wala yung BIR records, hindi pwede gamitin. Alam nyo kasi, ang problema kasi sa ating mga congresswoman, naggaling-galingan. Luistro, congresswoman kayo. Dami nyo kabugado riyan. Pero ito lang masasabi ko sa inyo, hindi po kayo nagiging trial lawyer sa korte. Iba yung trial lawyer. Ako trial lawyer ako. You will never win against me. Kung ako lang abogado ni Sara, kung pwede lang ako mag-abogado, hindi kayo mananalo sa akin. Ididepensa ko si Sara sa Senate Impeachment Court. Ay, mga bubo. Sinasayang nyo lang ang pera na binabayad natin sa paggastos nyo dyan. Kahit hindi na natin tingnan yung batas na nagbabawal sa mga pribadong bagay. Titingnan natin, analisahin natin kung may ebidensya pa ba kayong natira, kung tanggalin yung AMLAC na records, kung tanggalin yung BIR records, kung tanggalin yung yung bank records. Ganito po yun ang mangyari sa inyo. Pag-usapan natin, kailangan po kasi sa Section 5 ng Rules of Procedure ng Impeachment Proceedings ng House of Representatives, nag-uutos doon na kung magproseso kayo ng reklamong impeachment, pagdating sa testing kung may sufficiency in substance, kung sapat ang sustansya, nag-uutos ang inyong Rules of Procedure Section 5 na sapat na, kailangan banggitin ang lahat ng mga detalye na kung pag-ipunin mo ay sapat ang lahat para makapag-impeach. Example, gamitin nyo na dahilan ang impeachment ng malversation. Anong gagawin ngayon pag banggitin nyo na si Sara ay nanalong presidente? Siyempre, kailangan mo ipakita na impeachable officer siya. Nanalong vice president. Nanumpa bilang vice president at pumasok sa opisina bilang vice president. So, ganun, yung mga ultimate facts na ganun, mga detalye, napatunayan mo na ngayon ng elemento na siya ay impeachable officer. Kasunod, napatunayan mo na, ano pang babanggitin mo? Na siya ay nakatanggap ng confidential fund mula sa Office of the President. At itong confidential fund ay winidraw niya mula sa Land Bank. At inutusan niya ang Special Disbursement Officer, yung mga cashier, na i-turn over kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco at Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica ang mga pera para nagagamitin sa confidential fund. Nagbanggit din kayo na ginamit ito ayon sa resibo. Wala kayong binanggit na binulsa ni Sara. Basta binanggit nyo lang na pagkatapos may bigay sa dalawang kernel, ay nagbalik kayo ng resibo
para magpapatunay kung paano ginasta. Nakalagay doon mga Merigis Piatos. Dami-dami mga fake lahat ng pangalan. Lahat ng pangalan fake. Bakit fake? Kasi gano'n naman talaga pag sumiti ka ng resibo, hindi mo dapat ipakilala yung NPA na kinausap mo, na kinunan mo ng impormasyon para isuplong sabi natin si Renico o si Raul Manuel. Kasi panahon yun, pati si Atty. Franz Castro. Ganun po kung bakit maraming mga rebelde ang sumuko. Dahil po yan sa confidential fund na ginamit na pinamimigay sa mga NPA mismo. Kaya hindi sila dapat ibigay ang pangalan kasi malalaman na mga NPA, papatayin sila pati pamilya nila. So ganun po ang batas sa confidential fund. Ngayon, itong tatara-tarat na mga ibang mga abogado ko na magaling na hindi naman magaling, itong CPA na magaling ko na hindi naman magaling, si Ma'am Heidi Mendoza, si Ma'am Shelo Magno, sa salita-salita sila, kailangan daw mali daw yung magbibigay ng resibo ng Merigis Piatos. Ano ang batas ninyo para sabihin na mali? Wala pong batas na nagsasabi kung paano ang gagawin sa pagpapatunay sa resibo na napunta sa mga tao na dapat pagbibigyan pagbibigyan ng pera dahil sa mga confidential information. Wala pong batas na ginawa. Kundi mayroon lang tinatawag na inter-office memorandum, joint memorandum. Kung paano. But then, a joint memorandum is not a law. Ganun mangyari. So ngayon, tiningtingnan natin. May iba pa daw siya na dineklara na ginastos pampinambayad sa safe house, 16 million. Kung ano pinagastos, sabi ni Terry Redon, pang Forbes Park ata na safe house. Ano pa kailan mo kung pang Forbes Park? Siyempre, sikreto na pundo yun, hindi mo pwede alamin kung ano ba talaga ang laman. Kasi kung minsan, pwede mong ipalabas na binayad lamang sa Forbes Park o di kaya sa safe house, pero ang totoo, ang pera na yung binigay sa tao na para magbigay ng impormasyon, kita mo successful. Maraming mga NPA na nag-surrender. At saka wala ng NPA na nagre-recruit sa junior high school saka senior high school sa DepEd. Yan po ang pinupuntahan dyan. So ngayon, yun lang binabanggit nyo. So, pagkatapos niya banggitin dyan, paano natin ngayon mapalabas na ninakaw ni Sara? Wala kayong binanggit na ninakaw ni Sara. Ang binanggit nyo lang, nagkaroon ng adverse findings ang COA na pinapasauli ang 73 billion dahil ang resibo na sinumiti ni Sara ay hindi mapagkatiwalaan. Yun lamang ang babasihan nyo. Ibig sabihin, nagdeklara si Sara na ginasta sa tama. Hindi lang tinanggap ng COA ang kanyang paliwanag. Ibig sabihin, kung si Sara ng pakinggan mo, hindi niya binulsa. So, asan ngayon ang inyong statement na binulsa ni Sara? Kailangan ilagay ninyo, nagkunwari lang siya na nilagay Merigis Piatos, pero ang totoo, binulsa niya. Pero hindi pwede mong sabihin na ganun lang kasi conclusion yan. Kailangan detalyihin mo pa. Pagkatapos niya na matanggap, dinala niya sa bahay. Dapat ganun mga kwento. Dinala sa bahay niya, tapos nilagay niya sa vault niya at andon ako nang ginasta-gasta niya at wala siyang pinagbibigyan. Dapat may testigo pa kayo. May sasabihin pa kayo na wala man lang siyang isa na confidential fund. Wala man lang siya isa na informante na nakausap. Hindi nyo binanggit yan. Kung baga, ibig sabihin, bagsak na kagad dapat ang reklamo nyo sa Section 5 pa lang. Dapat, binasura na. Hindi naman binasura kasi ginamit nila yung abuso ng politiko. Kalaban natin, kailan bumuto tayo na iakyat na ang kaso. Diyan mo makikita na kahit sa katotohanan ng buhay, na hindi nakalista ang sapat na detalye para sabihin mo na ninakaw ni Sara ang confidential fund, inaprubahan nila. Well, wala kang magagawa. Yan ang abuso. Pupunta direkta na lang tayo doon kasi iba ng mga SALM.
O wala naman kayo binanggit kung paano ang salin na kinuha. Paano nagiging ganun ang dineklara dyan. Dapat ideklara nyo, isulat nyo sa detalye, paano naging 88 million. Paano naging ganun? Paano umakyat? Dapat ibanggit ninyo na mayroon pang ibang halaga ng pera na hindi binanggit sa salin. Ang tanong, kung hindi nyo alam ang salin, paano nyo malalaman kung ano ang hindi nailagay? Paano nyo malaman kung magkano ang hindi nalagay? Kung basihan mo lang yung detalye na total na napakarami ng mga AMLAC records, paano mo malalaman sa AMLAC records na yun kung magkano dun sa pera na yun na pagpalit-palitan ng pera ang hindi niya nilagay sa salin? Hindi mo malalaman. Sino magaling mathematician dyan? Hindi natin kaya yan. Kahit genius ka pa. Kailangan kasi certainty para mo ma-convict si Sarah na meron siyang hindi maipaliwanag na pera. Kailangan mo na alam natin kung magkano yung pera na hindi niya maipaliwanag. At kung hindi natin malalaman, talo tayo, talo kayo. Ngayon, pwede siguro mananalo kayo. Kagaya kay Corona, nanalo sila kay Corona dahil may record na isang bangko na dollar account. Fix ang amount na hindi nakalista ang dollar sa salin ni Renato Corona. Dapat may ganun kayo. Kasi kung pareha peso yan, hindi nyo malalaman. The only way for you to know if Sara Duterte has unexplained wealth, you must be able to know also the exact amount of the unexplained wealth. O di kaya, may bahay gamitin mo. May bahay ba si Sara binili? Sa Forbes Park, na ilagay dito, hindi sinama sa salin. So, ibig sabihin, ganun po ang dapat hanapin nyo ng ebidensya. Pero sa pera lang pag-usapan, wala kayo mahihita, hindi nyo mapapaliwanag, hindi mo mapapatunayan. Ibig sabihin po, I'm again telling you na hindi sapat ang detalye pagdating naman sa unexplained wealth. At hindi rin sapat ang detalye na meron sa mga kayamanan na hindi binanggit sa salin. Dapat basura na. Hindi pinagpatuloy. Pag-usapan natin ngayon yung grave threat. May grave threat ba na ganon? Lahat ng abogado na magagaling nagsasabi walang grave threat. Mamamatay ka, Bongbong, Lisa, Tamba, kung ipapatay nyo ako. Patay na siya. Sa huling desisyon ng Supreme Court 2022 sa kasong Garma versus People of the Philippines, yung magkapatid na Garma sa Cordillera ay hinabol nila yung mga kabaryo nila na nanguha ng hito sa kanilang palayan. Hinabol nila. Nung hindi nila babol, tinanong nila, bakit kayo nangukuha ng aming hito? Ang sagot ng hinabol, hindi po, mga tauhan kami ni Roberto Mendoza. Putangin ng Roberto Mendoza, papatayin namin yan. Ganun na sinabi ng dalawang magkakapatid. Tapos, hinahabol pa rin nila yung nangawat ng hito nila. Anong sabi ng Supreme Court? Convicted siya sa RTC. Nag-apila sa Court of Appeals, convicted. Nag-apila sa Supreme Court, sa sinulat na decision ni Justice Amy Lazaro Javier. Sabi niya, para masabi mo na grave threat yan, kailangan real. So, real ba ang grave threat ni Sara kay Bongbong? Pagtawanan kayo. Kaya kay Lisa, kay Tamba, ay, dyan parang patay na kayo. Ang bubo nyo sa criminal law. Naku. Mataas pa naman kuha ko na grado sa criminal law sa Bariksam. Hindi ko lang sabihin, baka sabihin nyo, nagyayabang ako. Ay, nako. So, dyan pa lang wala na. Paano pagkwento? Kulang-kulang din ang kwento, dapat binasura na. Nevertheless, pinadiretso nila. So, ano ang kasunod na binabag nila? Nilabag nila lahat ng mga privacy rules. Yan ang number 1 na privacy rules. At dahil dyan po, nagsampa po ako ng petition sa Supreme Court na
pinapatigil ko sila dahil naglabag sila sa privacy rules. Pangalawa na ilalabag nila, hindi man lamang nila binigyan muna ng pasubali o due process affording an opportunity to Sara to oppose. Dapat binigyan muna nila ng pag nag-motion si Ridon tsaka si Chiljokno. We move that the bank records of Sara Duterte be brought to the committee. Ang ginawa nila, there is a motion, sabi ni Jinky Luistro na chairwoman, there is a motion that the bank records of Sara Duterte shall be brought to the Justice Committee. Ang problema nila, kaya hindi nila sabihin na hindi nila alam kung anong bangko. So, pero pinasabihan nila, nag-motion sila, yung BIR. Ayun, nadala. Dapat, ang gagawin, ginawa ni Jinky Luistro, may motion tayo dito na ipapadala dito ang records ng BIR, tax payments ni Atty. Vance Carpio. Anong nangyari? Is there any objection? Sino mag-object? Sila naman, nag-iisa sila. Kalaban ni Sara lahat, mag-object ba? Wala ni isa nag-object. Kaya, have there being no objection, the motion is granted. Pak! Ganon kayo ka-abusado. Dapat, ang ginawa mo, Jinky Luistro, there is not motion to bring forth to the committee the bank records of Sara Duterte o di kaya the BIR records of Sara Duterte and Vance Carpio. Now, because the respondent is not here, we are directing the Committee on Secretariat to send a subpoena to Sara Duterte and require her to answer why the motion should not be granted to bring forth their BIR records. Dapat ganun ang ginawa niyo. Hindi niyo ginawa eh. So may grave abuse of discretion. Kaya yan din po ang pangalawang pundasyon ko sa aking petition na binitbit sa Supreme Court. Nagbayad pa ako ng 7,000 plus. Sarili kong pera dahil mahal ko si Sara. Pagkatapos, ang pangatlo kong argumento na walang kapangyarihan na magpapautos sila na magpadala ng dokumento at mga testigo. Bakit kako? Hiwalay yung batas sa NAW legislation. Hindi yan kasama sa impeachment. Ibang batas sa impeachment at walang sinasabi sa batas sa impeachment na magkaroon kayo ng inquiry, power to inquire. Wala. Ang binigay niyo is power to hear. Ano bang power to hear? Makinig. Hindi kayo pwede mag-inquire. So kung makinig kayo, anong gagawin nyo? Hindi, makinig na kayo sa complainant, ilabas nila mga ebidensya na kay Sara. Dapat ganun ginawa nyo. Because of that, mababasura na naman ang inyong ginawang impeachment. Kasi ang pundasyon ng inyong trabaho, may kasama pong malisya. Galit na galit kayo. At napatunayan ko na may malis kayo. Paano ko napatunayan langga? Pagkatapos buto-buto sila, 53-0. May probable cause. Anong nangyari? Nagyakapan, nagpalakpakan. Yan pala, napaka-bias. Dapat, hindi kayo magiging bias. Kasi, ang trabaho ng prosecutor ay hindi magiging bias. Kung may magreklamo na murder, ako yung prosecutor, may nireklamo na tao na siyang pumatay, hindi ako pwede na kumampi sa nagreklamo. At hindi rin ako pwede kumampi sa nireklamo. Tanggapin ko mga ebidensya. Pagkatapos, pag mahimay-himay ko na ebidensya, at sigurado na ako na may probable cause with reasonable certainty of conviction laban sa akusado, saka pa lang ako kakampi sa kumakaso. But during the process of investigating, hindi pa ako pwede magmimili ng kampihan. Kayo na pipili na kay kampihan. Si Samura, Isabel Samura, maaga pa na nagkikwenta, we have the numbers. Magkukwenta, we have the numbers. May numero kami. Na, hindi pa nga natapos, kalagitnaan pa lang ng prosesyo, nasalita ka na, we have the numbers. Ibig sabihin po, Isabel, bias ka na kaagad. Bawal po magiging bias. Kita nyo na?
Ngayon, sabihin natin, naiakyat nyo sa Senado. Sabihin na natin pinaka-extreme kasi nabili na ni Marcos ang mga senador na 16 at bumuto na guilty si Sara. Ang pinaka-problema ninyo dito, ang tanong, pwede pa ba makatakbo si Sara? Ibubuto siya ni. Halimbawa, ngayong August o September, matapos ang hearing, magbuto-buto senador. 16 halimbawa, guilty si Sara. Ang tanong, pwede pa ba si Sara tumakbong senador? Presidente? Sagot? Pwedeng-pwede. Bakit? Kasi may standing kami na reklamo sa Supreme Court na kahit convicted na si Sara, pag manalo kami sa Supreme Court, ay ibabasura din yan ng Supreme Court ang impeachment na conviction. At isa pa, at kung meron kami sa Supreme Court, hindi pa final ang desisyon ng Senate kung guilty man si Sara. At kung hindi pa final, pwede pa siya makasampa ng kandidatura bilang presidente ng Pilipinas. At kung manalo siya, automatic moot and academic ang conviction. Kasi, bakit? Now, the people speaks. The voice of the people is the voice of God. Vox Populi, Vox Dei. So, nakita nyo na, wala kayong kapanapanalo kay Sara. Kaya, pakinggan muna natin ang kanta ko na binuo para kay Sara Duterte. Ito. Pakinggan natin ang kanta na binuo ko para kay Sara Duterte. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Ano? Sara, Sara, Wala. wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa... Okay, talagang baka Sara ako. Pasensya na tayo. Iyan lang na po ang tanging paraan para maunlad ang bayan natin. Matanggal ang mga kontraktor. That's the only way. Wala na pong iba. Okay? Kayo, ako ang wala akong pakialam kung ang tawag mo, Ben Reclamador, may saltik si Sara. Ikaw siguro may saltik. So, uni ba yun na? Hilly Hernandez, wala akong pakialam kung anong mga sinasabi niyo, kung kontra kayo sa akin o hindi. Basta kay Sara tayo. Sara all. Maraming salamat. At pakilike lang para yayariin nyo naman ako pag mag-live ako ulit.